More or less gaano sila sa na-encounter niyo doon? Siguro sir, nasa 10 to 15 sila sir eh. Kasi iba yung bumabanat dun sa harap. Mamaya umikot sila, ay gumilid sila, iba na naman yung bumabanat. So yung bala namin, pag ganun na talaga sir ba? So more or less 10 to 15 yung mga nakalaban namin dun sir. Ano yun, landmines mo na sabay volume fire o matagal pa nag-volume fire nung pagbaba na ng kuwan? Ano yun sir? Kuwan mo na, yung parang landmines, boom. Ah sir. Hindi kayo nakaraya kasi wala man kayong mga kuwan. Wala sir. So Bang-bang parang, lang. oo sir, by words muna, bang 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 bang, ganyan. After mga 5 minutes siguro doon sir, sumigaw yung kasama ko kasi na may tama siya. Doon lang nag-sink in, ay, kalaban na to. Ako pa yung sumisigaw doon sir na, ay sir, may tama na si sir. Tapos sabi ng officer, sigurado ka ba? Yes sir, may tama na si sir. Sabi ko sir. Hindi ko na maisigaw yung pangalan niya, hindi ko na rin maisigaw yung location namin sir na nasa bangin kami kasi baka ikutan kami ng kalaban. Ang naisigaw ko na lang, sir, namumutla na si sir. Sabi ko sir. Hindi ko na rin masabi yung pangalan sir ba. Basta naisigaw ko na lang may tama na, namumutla na. Yun. Pagkasabi ko ng ganun, punintahan ko na yung kasama ko na wounded. Yun na sir, pipilitan na kami magbaba ng pantalon niya pero mahiya man talaga siya sa akin. So inayaan ko na lang yung kabatch ko. Pagtaas ng bangin, dun ko na lang chinek ulit yung sugat niya. Ilan kayo babae nun? 2 lang sir. Sa team namin, sa 6 pub, 2 lang din. Tapos yung kasama namin sa likod namin na mechanized, 1 babae. Balo 3 kami doon sir. Grabe din yung pangyayari na gano'n, na ma-encounter ka pa na squad challenge lang. Eh sir, hindi nga namin in-expect yun sir. Ang in-expect lang namin talagang challenge lang to. Walang kalaban. Yun na pala yung binyag namin sir. First time ko yun sir na-encounter na ganun pala yung pakiramdam. Kasi ang babae usually hindi na-encounter. Oo sir. Kasi sabi nila ang babae, pag sundalo ka na babae ka, sa opisina ka lang, hindi ka mag-operate. Pero hindi eh. May nag-ooperate din na babae. Doon na patunayan, ay, kaya din namin kaya din namin. Kung kaya nyo makipagbarilan, kaya din namin. Ganun, sir. Ano yan, sa dugo mo o kaya matapang ka sa tribo? Sa tribo na lang din siguro, sir. Kasi ganun pag igurot, sir. Palaban talaga. Pag igurot, sir. Palaban ka talaga. Yung mga Mountain Province, Kalinga, Apayao, mga ganyan, sir. Palaban talaga yung mga yan. Kahit na naaway ka na, sir, ay, walang atrasan yun, sir. Lalo na pag alam mo na yung kasama mo wounded na, ay, wala nang atrasan to. Bira kung bira. Ganun, sir ba? Ano yung naging epekto sa'yo ng pangyayari na yun? Yung makaranas ka ng encounter na babae ka na tapos na sa film na nasa artillery ka pa. Sa akin, sir, parang doon ko napatunayan na, ay, kaya ko. Ganon. Oo, sir. Na hindi lang pala lalaki yung nakaka-feel ng encounter. Akala ko kasi pag babae kasi ang iisipin nila ay mahina ka, kabahan ka, iiyak ka, ganyan. Pero nung nandun na ako, hindi man. Talagang patibayan na lang talaga ng loob. Talagang doon na lang lumabas yung ay, hindi. Talunin mo talaga yung takot, sir. Doon ko natutunan kung paano talunin yung takot talaga. Yung nangyari yun. Ano nangyari sa wounded? Nakababa man siya naligtas, sir. Bale, sinakay siya ng helicopter. Papunta din dito, sir. Yun. Hindi mo rin ma-imagine na mangyayari sa'yo eh. Hindi talaga, sir. Hindi sa panaginip, sir, hindi ko maiisip na na ma-encounter. Kasi ang alam ko, pag babae, opisina lang talaga. So, hanggang sa naging normal na ulit ang kwan, na okay na yung wounded, nagamot naman, hindi naman ganun kakuan. Nagamot naman siya, sir. Bale, lang siya ng mga 6 months na rin siguro kasi through and through yung sugat niya, sir eh. Hindi man madaling tanggalin yung mga debris sa loob ng ng sugat. Kasi malaki. Gapiso ang sugat niya, sir. Sa both legs niya. Swerte mo pa rin na hindi ka naka-wounded doon. So, yun yung isang karanasan mo rin sa pagsusundalo sa kanya. Yes, sir. Hindi mo makalimutan. Okay, ano pa? Ano pa yung karanasan mo rin dito na very proud ka rin na
ikikwento mo bilang isang female. So, Bilang isang babaeng sundalo na nagtatrabaho sa male-dominated organization, dito natin mapoprove na ay hindi lang tayo babae lang, kundi babaeng may ibubuga sa larangan ng pangkalalakihan, sir. sa yung karanasan mo naman sa yung score nyo na maganda, kasama ka ba doon na kuan? Ayun, sir. Ikwento mo daw yun yung may recover na kuan? Yung may recover na firearms, nandun ka ba nun? Dito din sa may ano din, sir, sa may tapat. Ikwento mo daw, ano yan, anong kuan yan? So, kasama ko dun si Lieutenant Tremundo. Ang sabi kasi sa amin doon, sir, nandun pa kami sa may Kamasi, 601st. Ang sabi, punta kami ng tapat kasi meron lang kaming, meron kaming iluluto doon. May ilulutuin doon. May susuportahan. So, a week bago yung D-Day, pumunta na kami doon, sir. So, grabe ang puyat, sir. Bilang junior, ikaw ang magbantay. Kada tawag, ikaw ang magpa-plot. Ano yung ibibigay nila na info sa'yo, sasabihin mo sa officer. So, grabing puyat nun, sir. Pagdating naman nung D-Day na, alas 12 na ng tanghali nung pagkatapos ng bamran, sir. Doon na, nag-instruct na sila na magpaputok na kami ng kanyon. Anong bamran? Sa Air Force dun, sir. Ay, kwento mo, ano yung situation doon? Anong nangyari pa nun? May That day kasi, bombing? may sighting na doon, sir, ng kalaban. May sighting na ng kalaban. So, after ng bomb run ng Air Force, na-instruct kami na magpaputok na. Alas 12 yun, sir, eh. So, nagpaputok kami, 12 na bala yung napaputok namin doon. Yun din yung, yes, sir. Yung 12 na HE, high explosive. 105 yun, ano yan? Yes, sir. Yun yung napaputok namin doon, sir. Yun din yung first time, sir, na nakahila ako ng kanyon. Dun sa tapat. Ano daw? Yung ano yun? Nakahila ako ng kanyon. Bali, nakapagbigay ng fire support. First time din yun, sir. Ano ibig sabihin nung nakahila? Nakahila ng kanyon. Yun sa may sir? Trigger. Yes, sir. Yung paghila mo doon puputok yung kanyon, sir. Ako trigger. Yes, sir. Yung trigger niya. Yun yung sinisigaw, line yard, fire. Tapos hilain mo na yun. Puputok na yung kanyon, sir. Yung line yard, sir, yun yung tali. Nahihilain mo yun, sir. Pagkahila mo doon, sir, puputok yung kanyon. Yun yan, First sir. time mo yun? First time yun, sir. Fire support din yun, sir. Nakaputok kami ng 12. After nun, sir, mga alauna, andyan na. Andyan na yung mga report. Meron ng body counts. Nagsimula 1 hanggang sa 2, 3, 4. More or less, mga 10 yung nandoon, sir. So, bilang sa akin, nakaka-proud kasi nakaambag ka sa kapayapaan dito sa Mindanao na babae ka, pero nakaambag ka. Ganun yun, sir. Meron pa kayong joke, sir, eh. Pag nag-uusap-usap ko yung mga artilyero, lalo na yung mga hindi pa nakaputok. Ha? Ano yun? Pasensya ka na. Nakaputok na kasi ako ng kanyon, eh. Ganun yun, sir. Kasi pag artilyero ka, sir, ang number 1 talaga na sakit namin, sir, yung sa tenga. Kasi pumuputok kami ng kanyon, sir. So, ang unang maapektuhan sa amin, tenga. Yun yung panloko namin, sir, sa mga hindi pa nakaputok ng kanyon. Ano yun? Pasensya na. Nakaputok na kasi ako ng kanyon. Ganun, sir. So, ibang feelings yun, pakiramdam pag nakapaputok ka? Iba, sir. Kasi hindi basta-basta nagpapaputok yan, sir. Pag may lakad ang infantry kasi, sir, puyat ang artillery. Kasi kailangan mo i-monitor yan, sir. Baka bigla sila magtawag na, ay, kailangan namin ng fire support. Flat ka agad. Kaya ganun din, sir. Puyat. Fire support. Sige, putok. Dito ganyan. Ganun yun, sir. Kaya privilege yun, sir, pag natsyempuan na ikaw yung puputok. Tas babae ka pa. Kasi ilan lang, sir, ang babae sa field ng artillery. Karamihan sa opisina talaga. Pero pag nasa field ka, nasa platoon ka, parang privilege na rin yun sa sinusuportan mong unit, sir. Bakit ganun ka na sumasama ka sa field? O talagang may Ano yun, sir? Kung saan ka i-assign. Kasi may mga officer yan, eh. Pag may officer na babae, kailangan ng body yan, sir. Na babae din? Yes, sir. Kailangan mo body-body yan, sir, eh.
Kung kailangan ng officer na babae pumunta dito kasi may putok ng kanyon, nakasama ako dun, sir. Kung puputok siya, putok din ako, sir. Ganun yun, sir. So, kumaga, isang ano na yun, talagang napakasarap sa pakiramdam na makahila ka. Ano yung isang term mo doon? Makaputok ng kanyon, sir. Makapaputok ng kanyan. Yes, sir. Lalo na pag merong ano yun, sir. Pag may result, sir. May mga body counts, ganyan. Siyempre, malungkot din kasi tao din yun. Pero at the end of the day, kung yung buhay na yun, sir, ang gugulo ng buhay ng karamihan, why not sacrifice na lang yung buhay niya, sir, eh. Kaysa maggasik pa siya ng lagim. Ganun yun, sir. So, parang regalo na lang yung kung may body count pa. Yes, sir. Ang importante, nakapaputok ka. Yes, sir. Ang importante, naka-deliver kami ng fire sa nangangailangan na unit. Kasi di bali nang yung kalaban yung mamatay, wag lang yung sinusuportahan mong unit, yung malagasan. Ganun yun, sir. Kaya kailangan din, pag nag-plot ka, kailangan din yun, sir. Kailangan talagang walang yung plot mo talaga. Sigurado yun. Sigurado sa sir. Bakit kung magkamali ng isa? Ay, mahirap yun, sir. Kahit kahibla lang yung kamali mo, sir. Pagsipat mo kasi sa kanyon, sir, malaki yung diferensya nun, sir. Kahit gahibla lang yan ng buhok. Yung ganyan na diferensya doon, sir, sa binaganohan namin, sa location nun, sir, milya-milya na yun. Kilometer na yun. Kilometro na yun, sir. Kaya kailangan pag pag nag-plot ka, sigurado mo dapat. Kasi hindi mo alam, sir, eh. Paano ngayon yun? Ikaw paghila mo na friendly fire? Ay. Wala, sir, eh. Hindi pwedeng, sir, hindi talaga pwedeng magkamali, sir. Kasi pag pumutok ang kanyon, sir, malaki yung radius niyan, sir. So, hindi ka basta-basta dapat magpaputok ng wala kang siguradong na-plot na location. Kasi baka Mag, putok. Wala ka. yes, sir. Kasi marami yan, sir. Marami kang iisipin dyan, sir. Kung yung tatamaan, yung babagsakan ba ng bala, residential ba yan? Kalsada ba yan? May mga talim ba dyan? Ganun yun, sir. So, hindi basta-basta pala. Hindi siya basta-basta, sir. Kailangan pag nag-plot ka, siguraduhin mo muna, dito ba talaga? Ganun yun, sir. Kasi isipin mo rin yung paligid ng mo, sir. Yung huhulugan mo rin ng bala. Ganun, sir. Ganun ka-komplikado, sir. So, at least score. So, nasundan pa yun yung pagputok-putok po na. Anong resulta nung time na yun? Nung first paputok mo ng kanyon at may score pa? Sir? Nasundan pa yun ulit. Ay, hindi na ngayon, sir. Kasi nalipat na ako ng headquarters, sir. Bali, ang nangyari sa mga displacement na lang kami ng kanyon. Lipat ganito, lipat ganyan. Siyempre, kung saan yung susuportahan namin, doon kami. Kung kailangan namin ilipat dito sa lugar na to, hilain namin yung kanyon papunta dito. Ganun, sir. So, parang happy ka rin na sa generation mo ngayon, nakahabol pa ka sa pagpaputok kasi medyo wala nang giyari. Yes, sir. Sobrang, privilege na sa akin yun na nakaputok pa rin ako. Kahit ganyan na. Ngayon kasi medyo naglaylo na, sir, hindi na katulad ng dati na magulo. Ngayon, laylo na pa isa-isa, dalawa. Maswerte na kung merong dalawa, ganyan, merong isa. Pero, syempre, mas gugustuhin namin na walang putok. Kasi, ibig sabihin, pag walang putok, walang nag-ooperate. Ibig sabihin, pag walang nag-ooperate, tahimik yan. Kasi pag once na may nag-ooperate, dalawa lang yan, sir, eh. Maayos mo yan o may kiya ka na bababa. Ganun lang yun, sir. Pero kung sa akin, sir, mas gugustuhin ko na walang putok. Kasi pag pumutok ang kanyon namin, isa lang ibig sabihin yan, sir. May nangangailangan na talaga. Ganun yun, sir. So, at least talaga doon na napatunayan mo talaga din na kaya mo ring sumabay. Kaya, sir. Kahit babae, kaya. Kaya ka nga nagsundalo kasi na-challenge ka, di ba? Yes, sir. Yung challenge na ginusto ko na rin, sir, ba? Kaya bang pag kinakanta nga yung artillery hymn, okay na, sir, eh. Parang sinasa puso mo na rin, sir. Yung napatunayan. Yes, sir. Proud ka ba na naging sundalo ka ngayon na hindi mo naman talaga inakala? Yes, sir. Super proud ako, sir, lalo na pag suot-suot ko yung uniform ko. Tapos, may mga bata, sir, na magsasaludo sa'yo. Parang nakaka-proud ba?
ay, ito yung pinaghirapan ko. Tama yung napili ko. Ganun, sir. Lalo na dun sa nangyari nga, dun sa mga encounter. Tapos nung nakapagpaputok ako, ito lang talagang hindi ako nagkamali ng piniling landas, sir ba? Nakaka-proud na andito ako ngayon. Suot-suot ko yung uniform na tinitignan ko lang dati. Na hindi ko in-expect na, ay, kaya ko pala. Ganun. Bago tayo tapos, ano yung gusto mong i-message sa ating mga kabataan? Lalo lang yung sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan dyan, hindi hadlang yung pagiging babae natin. Huwag natin lagyan ng, ay, babae lang. Babae lang yan, hindi niya kaya yung ganito. Babae lang yan, takot yan sa ganito. Ako na yung bibigay patunay na, ay, babae ako, pero hindi ako yung babae lang. Ako yung babae na may ibubuga ako sa larangan na lalaki yung nangunguna. Na kayang makipagsabay ng mga babae sa lalaki. Yun, sir. So, ang masasabi ko lang, sa mga batang nangangarap, follow your dreams lang. Try lang ng try, tsaka huwag kayong susuko. Yan lang. Yun. Yan lang sa akin.